Grabe si Jaylen Brown at Anthony Edwards. Nag 1-on-1 ang dalawang superstar. Naggalit si Atman, napamura pa sa officials. Hindi kinuha yung bola sa babaeng referee. Nang hinayang doon si Calvo. Boston Celtics versus sa Minnesota Timberwolves. Good news sa Minnesota, walang injury, healthy ang team. Habang sa Celtics, next year na makakabalik si Tatum. Start ng first quarter, sinimulan dito ni Julius Randle ng kanyang turnaround fadeaway jumper kontra kay JB. Well, maga naman ditong batuhan ng 3 si Jaylen Brown at DiVincenzo mula naman sa corner 3. Eto, ganda naman ang backdoor cut ni Jaylen Brown mula sa assist ni Derek White. And after nyan, natawagan naman ng Golden si Rudy Gobert. Pero agad naman ng kabawi ng easy layup, so supalpal pa si Viola. At nasudan pa yan ng 3 points ni Julius Randle. Under sa 6 minutes mark nang maitala na dito ni Edwards ang kanyang unang basket. Spin cycle kontra kay Billy Joe. Pero nagtabla dito muli yung talaan sa mid-range jumper ni Derek White. At unang bitaw naman dito ng 3 si Edwards. Pasok yan. Nasudan pa yan dito ng 3 ay galing naman dito kay DiVincenzo. Pangalawang basket naman ni Jaylen Brown. Mid-range J sa harap ni Gobert. Eto at man, sinaiwan niya dito si Wally. Naiwan yung depensa. Pasok tuloy dito yung bola. Pero nang dahil na sa 3 points dito ni Jaylen Brown ay tikita lang dito yung laban. May double figure na rin dito si JB. Under 3 minute mark, sagutan naman dito ng 3 si Luka Garza at Mike Conley para naman dito sa Minnesota. Kaso, mainit pa rin dito yung offense ni Brown. Back-to-back basket pa yan. Nice footwork, sabay fadeaway jumper sa harap ng anak ni Jordan. Total of 17 points na kagad dito sa first quarter. Wala nang isang minuto, nakapag-foul pa dito si Anthony Edwards. Napituhan si Billy Joe, nasayangan si Calvo. May 10 points na si Atman, 3 out of 4 sa field. Yun nga lang, nakapagpahabol pa sa dulo ng 3 si Jaylen Brown sa end of the first quarter. Up by 4 ang Celtics, 36-32. Sa second quarter, sinimula naman dito ni Jaden McDaniels ng 3 at driving layup ni Nasrid para sa panimulang opensa ng home team. Habang napabuhat naman sa Celtics si Peyton Pritchard, kumana pa dito ng near logo 3-pointers at nasundan pa dito ng 3 ni Hauser. Pero sa Minnesota, sumagot rin dito si Nasrid at ang post-3 pa dito si Rudy Gobert. Sinundan pa dito ng pangatlong 3 ni DiVincenzo at dito na muli silang nakakalamang ang home team under sa 6 minutes mark. Kaya naman timeout dyan ng Celtics. Mukhang magandang ginawang timeout dito ni Joe Mazzulla dahil after ng timeout nagkaroon sila dito ng magandang momentum ang visiting team at muli nila ditong nakuha yung kalamangan na kung saan under sa halfway mark nakakapagtala sila dito ng 11-2 run. Under sa last 2 minutes hindi naman dito nakakuha ng foul si Anthony Edwards. Mukhang hindi niya nagustuhan yung mga idol nang hihingi dito ng foul. Eto nang binibigay na kay Anthony Edwards yung bola ng babaeng referee. Hindi matanggap pa rin ni Edwards na walang foul. Natawagan ng technical, mali ka dyan at man. Mukhang meron ngayon si ate. And after nyan, pumalo na yan sa double digit ng Celtics. Sa mid-range J ni Derek White kontra sa kapares niyang Calvo. At bumitaw rin dito ng 3 points si JB na nababalita na rin nakakalbo. Nakapagpahabol pa dito si Nasrid ng kanyang floater. Pero lamang pa rin ng 10 points ang Celtics, 69-59 halftime. Entering of the third quarter, simula naman dito ng Celtics yung opensa. Habang sa Minnesota, Julius Randle, 3 points naman ang kanyang panimula. May 23 points na rin dito si Jaylen Brown sa third quarter. Leading scorer para dito sa Celtics. Wala pa rin Tatum kaya buhat-buhat niya pa rin dito yung koponan. At nagsagutan naman dito ng 3 si Peyton Pritchard at Anthony Edwards para naman dito sa Minnesota. At nasundan pa dito ng corner 3 ng Jaden McDaniels. Under sa 8 minutes mark na muli nila ditong naibaba sa 4-point lead sa counted and 1 ni Rudy Gobert. And after nyan, heto naman, palitan naman dito ng 3 si Derek White at DiVincenzo para naman dito sa home team. Dito naman napatimeout ang Boston sa mabilis na transition ni Anthony Edwards. Baba na lang sa 1-point lead, 82-81. Pagkatapos naman dito ng timeout, Anthony Edwards, still mainit pa rin dito yung kanyang opensa. Pumukol pa dito ng 3. May bawi naman dito ng 3 si Josh Minot. Yun nga lang, muli na naman ditong nakalamang ang home team. Saka na dito naging back-to-back 3 points mga idol. Heading to the fourth quarter, lamang na dito ng 2 points ang Minnesota, 94-92. Well, final fourth quarter mga idol, sinimulan dito ni Julius Randle. Habang Peyton Pritchard naman sa kabila, under sa 8 minutes mark nang medyo nakakalayo dito yung home team. Pero dahil na nga dito kay Jaylen Brown, nakakadikit pa rin dito yung Celtics, counted in 1 sa play na to. Baba na lang sa apa sa putback layup dito ni Peyton Pritchard. Pero Anthony Edwards napatake over para dito sa opensa ng Minnesota. Hirap pigiran kapag naging aggressive yung anak ni MJ. Napaflex na dito mga idol, hype na sa kanya si ate. Timeout dyan ng Celtics. After ng timeout mga idol, patuloy pa rin dito si Atman. Pero buti na lang sa Celtics, napabuhat pa rin dito si Jaylen Brown na may 37 points na at nakakapagtala sila dito ng 12-0 run. Under sa last 2 minutes nang maitabla dito ni JB. Pero yun nga lang, pasok itong corner 3 ni Mike Conley. At muli na nga ditong napatake over si Edwards. 2 free throws sa play na to. Yun nga lang, nakabawi naman dito si Billy Joe. 3-point play opportunity. Naimintis na nga lang dito yung isa mga idol. Pero heto, Anthony Edwards. And lost it, got it back. He's got a hoist.
Big time shot for the big time player. Well, sa huli mga idol, panalo dito ang Timberwolves sa likod ng 39 points ni Atman.